Yorbunan nyo nga sa'yo. Regarding dun sa video na pinost ko, yung recent na video na pinost ko. So, bali, legit po yun. So, 4 times na akong pumasa sa EPS topic exam. And then, isang beses ako nag-failed. So, bali, yung unang take ko, that's 2013, I guess. Kung hindi ako nagkakamali. 2013, bumagsak ako. 1 point lang naman siya. And then, nag-take ulit ako. 2014, ayun, pumasa ako and then nakapunta ako ng South Korea. Okay? Then after ko ng South Korea, nag-take ako ng exam. Siyempre, pasado ulit kasi galing na tayo ng South Korea. Tapos, hindi ko na nakuha. May employer din yun after ko ng Korea. Tapos, hindi ko na nakuha yung employer. Kasi nga, naitayo ko na si K-Learn, Korean Language Training. Tapos, kahit na nagtuturo na ako, nag-a-assist na ako ng mga interested magtrabaho sa South Korea, continuous pa din yung exam ko para patunayan sa mga student na syempre yung nagtuturo sa kanila pumapasa sa process, okay? Kaya ganun ako naging 4 times na passer sa EPS topic. And then lahat po yun merong mga employer, okay? May nag-comment kasi dun sa video na parang nagtataka siya. Siguro, ba't di ako nakaalis? Yun siguro yung point niya dun sa comment niya. So, nakaalis po ako, tapos nagtayo ko ng learning center, and then, yung mga ibang exam ko na pasado, nagkaroon naman lahat ng employer yun. So, medyo magaan kasi employer dito sa K-Learn, kaya, ayun, so nagkaroon ng employer yung mga exam ko na pasado, and then di ko lang po siya natuloy kasi yun nga, yun sa pagmamahal ko sa trabaho, sa pagtuturo. Tapos quality affordable kasi dito sa K-Learn. So 3.5 lang siya dati. So madami talagang interesado kasi ang mahal talaga sa iba. So tinangkilik din naman ng mga estudyante ko ngayon na nasa Korea. Mga sincere na sila, shoutout sa inyo dyan. So bale, ayun, kahit na nagkakaroon ako ng employer, hindi ko siya kinukuha kasi nga hindi ko na maiwan si K-Learn. Tapos yun, nag-enjoy na ako sa pagtuturo. May mga point pa nga na yung mga student ko na nasa Korea, sir, balik ka na dito, punta ka na dito, taas ng sahod dito. Kasi nga, minsan problema ako sa estudyante, ganun. Sabi ko naman sa kanila is, syempre, yung mga iba na interested na mag-aral, so since affordable at quality sa K-Learn, syempre, bibigyan ko din sila ng chance kahit pa paano. So, ganun yung kwento yung mga nasa screen nyo na yan. So, legit po yan na record ng EPS, ng HRD Korea. Andyan yung mga record ko. So, yung pinaka nasa taas, failed talaga yan nung unang take ko talaga kasi 1 month lang preparation ko nun. After nun, exam na kaagad. Okay? So, na 1 point lang naman ako nun. And then, the rest, puro pasado na po yan. Yung pinaka-latest ko is ngayong 2025, March 12. Okay? Ayun, pasado pa rin syempre. So ibig sabihin, kung nakita nyo yung process ko, di ba? Tuloy-tuloy na pasado. Ibig sabihin, alam natin yung mga sikreto, yung mga dapat nyong gawin para makapasa agad kayo. Kasi kung hindi naman ako consistent, panigurado babagsak, di ba? So kaya, kung ako yung magiging teacher nyo or magtuturo sa inyo ng Korean language or kung magpapa-assist kayo sa akin, siguro sapat na yan na pruweba. Yan yung mga score ko diyan or mga exam ko na pasado na consistent siya. Ibig sabihin, alam natin yung mga dapat gawin talaga when it comes sa exam, sa assistance, kayang-kaya natin yan. So, ayun, di ba? So, kung ganyan yung magtuturo sa'yo, daming pasado, tapos mga employer pa yan. So, ibig sabihin, kaya ko yung i-assist, alam ko yung mga dapat gawin. So, kung kayo interested, pwede kayong mag-PM sa amin. Promo kami ngayon. So, yung online class, 2,500 na lang siya. Diba? Compare sa iba, mas mataas talaga siya. And compare dati, 3,500 din dati si K-Learn. Tapos naging 4,000. Tapos ngayon, 2,500 para mas lalong magkaroon yung iba ng chance para makapag-aral at makapag-undergo ng EPS topic process. So, ayan, nasa screen nyo na yung patunay na, ayan, pangalan ko talaga yan, Santos Gerard De Leon. So, kahit i-search nyo yan sa HRD website, legit po yung mga record ko po na yan. So, hindi naman sa bubuhat ng bangko. Okay, so gusto ko lang i-flex talaga na
consistent talaga yung pagpasa gamit yung mga tinuturo ko sa mga student. Basta yung mga student kung nakinig sila ng maayos, ginawa nila yung mga pinapagawa ko, papasa at papasa talaga sila. Kasi yun ang ginagamit ko. So, consistent, pasado. Okay? So, yun lang. So, na-share ko lang kasi syempre, proud ako sa sarili ko kasi nga, consistent yung pagpasa sa EPS topic at hindi naman lahat na nadidiretso yan. Okay? So, maraming salamat sa panonood ng video. Once again, Gerard here from K-Learn and you have a nice day. Peace.